Idinilat ni Johan ang kanyang mga mata. Muli siyang pumikit pagkatapos ay dumilat muli. Ano ba? Panaginip lang to, please. Bulong niya at itinakip ang braso sa kanyang mga mata. Alejo, boss, may bisita ka. Tinig mula sa labas ng kanyang silid. Inis na bumalikwas ng bangon si Johan. Wala. Hindi talaga siya nananaginip. Talagang mababa ang kisame ng kwarto niya. Fluorescent light ang nagsisilbing liwanag sa halip na chandelier sa gitna. Hindi pa rin siya sanay. Ilang buwan na ba siyang nakakulong? Kasalanan ng lintik niyang network provider. Kung maganda siguro ang signal niya ng araw na iyon, baka hindi siya inabutan ng NBI sa mansyon niya. Text pala ng text at tawag ng tawag ang mga tauhan niya para iulat ang nangyari sa business partner niya, pero wala siyang natanggap na kahit ano. Buti na lamang ay natanaw ni Luis habang nasa terrace ito na may parating na operatiba. Nakalayo pa naman sila ng ilang metro sa mansyon, ngunit naharang sila sa sikretong daanang tinatahak nila. Nagulat ang grupo ni Johan. Tinangka nilang lumaban, nakipagpalitan ng putok, subalit napaghandaan sila ng kinauukulan. At bandang huli ay naaresto rin siya at iniharap sa media. Boss, oo, nandyan na. Sino ba yan? Iritable niyang tanong. Mula nang makulong siya ay naging mainite na ang kanyang ulo. Hindi siya dating ganoon. Sa lahat ng bagay ay lagi siyang mahinahon, pasensyoso. Ngunit dumarating talaga sa punto na kapag napunta ang isang individual sa sitwasyong hindi niya gusto, ay malaki ang tsansa na magbago. Hindi naman masasabing selda nga ang kinalalagakan ni Johan. May sarili siyang lupa sa loob ng bilangguan kung saan nakatirik ang kanyang kubol na pwede ng bungalo. Hindi niya pinagtuunan ng pansin ang pagpapaganda ng eksterior nito, pero sa loob ay fully furnished. Centralized ang aircon, may receiving room na parang lobby ng hotel. May entertainment lounge kung saan sila nagtitipon-tipon ng ilang kakilala niyang drug personalities. Nakainuman pa nga niya ang isang tanyag na convict na nakapaglabas ng music album kahit nakakulong na ito. Hindi rin masasabing nakakulong si Johan, nabawasan at lumiit lamang ang lugar na kanyang ginagalawan dahil kung ikukumpara siya sa karaniwang preso, VIP sila. Nagitla si Johan. Nasa receiving room niya ang bisita imbis na sa visiting area ng bilangguan. Excuse me? Untag niya sa nakatalikod na lalaki. Humarap ito sa kanya at ngumiti. Hindi niya ito kilala. Napaatras siya. Baka padala ito ng kung sinong may galit sa kanya at balak siyang ipatapos. Hindi siya komportable sa pagkakangiti nito. Ngunit mas hindi siya komportable dahil mapanglaw ang ilaw sa receiving room pero naka-shades pa rin ito. Sino ka ba? Aniya. Na kaninong payola ka? Dodoblehin ko. Tumawa ang lalaki at inalis ang suot nitong shades. Napamaang si Johan. Hindi niya masabi kung mata ng pusa o ahas ang kagaya ng mata ng lalaki. Basta pahalang ang pupil noon imbis na bilog. Natawa rin siya. Anong trip yan? Tukoy niya sa mga mata nito. Johan Alejo? Binanggit nito ang pangalan niya na parang inuuri siya. Maganda itong lugar mo. Kaya pala ikaw ang gusto ni Samael. Magugustuhan niyang lifestyle mo. Sino? Samael? Sinong Samael? Putang ina nyo ha, hindi ako namamakla ha. Sabihin mo dyan sa Samael, hindi... Tumawa na naman ang lalaki. At noon, tuluyan nang pumitik si Johan. Nilapitan niya ang lalaki at kwinelyuhan. Kakalad ka rin na sana niya ito palabas nang biglang
Humaba ang dila noon at pumulupot sa kanyang isang kamay. Wala sa sariling ano to? napasigaw Putang si ina, Johan sa labis na gulat at sindak. Kaagad niyang binitawan ang kwelyo ng lalaki at ipinagpag ang kamay upang maalis doon ang dila nito. Nang tanggalin ng lalaki ang dila sa kanyang kamay ay ngingisi-ngisi ito. Ipinahid naman ni Johan sa likod ng pantalon ang kamay niya. Edward nga pala. Anang lalaki. Pero pwede mo rin akong tawagin Lian. Napaatras si Johan nang biglang magbago ang boses ng lalaki. Teka, sino ka? Tangina, ano ka? Anang lalaki ay ito ang tutulong sa kanya upang makatakas sa kulungang iyon. Patatakasin daw siya nito kung papayag siya sa gusto nitong mangyari. Bibigyan pa raw siya ng bagong katauhan, dagdag na kayamanan at kapangyarihan basta pumayag lamang siya. Pero nang tanungin naman ni Johan kung ano ang kailangan nito ay hindi sinabi. Tsaka na raw kapag kailangan na nito at ni Samael ang tulong niya, ang mahalaga raw ay pumayag muna siya. Napaisip si Johan, tutulungan siyang makatakas ng lalaking may mahabang dila. Bibigyan pa siya ng bagong katauhan, kayamanan at kapangyarihan. Hindi siya tanga. Anong klaseng nilalang ang mag-aalok ng lahat ng hinahangad ng isang pangkaraniwang tao kapalit ng isang bagay na hindi naman ito masabi? Gusto pa ay pumayag siya kaagad. Gago ka ba? Aniya sa sarili. At bagaman halos 2 dekada na mula nang huli niyang gamitin ang sining na naisa nang ipamana sa kanya ng lolo at ama niya, hindi pa naman niya nalilimutan ang isa sa pinakamahalagang baybay. Aparere. Bulong niya. At noon din ay nakita niya ang tunay na anyo ng kaharap. Isang babae na may kaliskis ang balat na bahagyang naninilaw. At nakumpirma na ang kaharap niya ay isang demonyo. Hindi nagpahalata si Johan. Sa pagkakatanda niya, hindi kayang bumasa ng demonyo ng isip ng tao. Ang kaya lamang nito ay manipulahin ang tao para mapasunod sa gusto nito. Sige. Wika niya sa isip. Maglaro tayo. Ano? Pumapayag ka ba? Anang lalaking nagpakilalang Edward. Alam mo, hindi ako maniniwala sa mga sinasabi mo hanggat hindi ako nakakalaya rito. Nakahalukip-kip niyang tugon. Nawala ang ngisi sa labi ni Edward. Oh, anyari sa'yo? Kaya nga ganun palabasin mo muna ako rito bago ko ibigay ang matamis kong oo. Tinalikuran niya ang bisita. Mabilis itong nakaharang sa daraanan niya. Ano ba ang pinakagusto mo sa buhay? Anito sa basag na tinig. Pera? Walang hanggang kayamanan? Kasikatan? Mga sasakyan? Babae? Ano? At natawa si Johan. Malinaw na desperado ang kanyang kaharap. Ano nga ang kailangan mo sa akin? Tinitigan niya ito mula ulo hanggang paa. At ang lalaking yan, sino ba siya? Bakit mo ginagamit ang katawan niya? Ngumisi na naman si Edward. Nahulaan mo na ba kung sino ako? Hindi umimik si Johan kaya nagpatuloy si Edward. Hihiramin lang daw sana saglit ng isang nagngangalang Samael ang kanyang katawan. Sandaling-sandali lamang, may papaslangin lamang daw ito na kaaway. Pagkatapos ay aalis na. Di nga. Sinong ginago mo? Tugon niya sabay talikod. At muli hinarang siya ng lalaki. Hinawakan siya nito ng mahigpit sa kanang braso. Sino ka para tumanggi? Pwede kitang patayin ngayon mismo. Tinawanan lamang ito ni Johan. Kanina mo pa sana ginawa.
kung kaya mo. Ipinagpag niya ang braso nito at inilapit ang mukha rito. Palabasin mo ako rito, tsaka ko ibibigay ang sagot sa hinihingi mo. Tinawag ni Johan ang jail guard at ipinahatid sa labasan ang kanyang bisita. Kahit nagpo-poker ay laman ng isip ni Johan ang mga sinabi ni Edward. Mahilig siyang magsugal, pero susugal ba siya sa sinasabi ng demonyong iyon? Ang katawang gamit noon, pumayag ba ang may-ari na ipagamit ang katawan niya sa demonyo? Pinangakuan din ba ng demonyo ng sari-saring karangyaan ang lalaking iyon? Napapalatak siya at tumayo. Tinanong siya ng kanyang mga kalaro kung saan siya pupunta. Pero hindi niya pinansin ang mga iyon. Nagsisunod naman ang mga tauhan niya. Nagtungo siya sa opisina ng warden at tinanong dito kung ano ang buong pangalan ng kanyang bisita ng umagang iyon. Venganza Edward Gala. Pamilyar ang middle name ng lalaki. Parang may kakilala siyang Gala. Kabitin niyo yan, boss. Anang warden. Napatango na lang si Johan. Naaalala niyang may nakatransaksyon ang grupo niya na ang apelyido ay Gala, taga Cavite rin. Posibleng kamag-anak ng Edward na iyon. Isa rin kayang drug dealer ang lalaking ito? Yun siguro ang common denominator nila ni Edward, kaya sila ang pinili ng demonyo. Madali nga namang suhulan ang mga taong may kaugnayan sa iligal na negosyo. Pera lamang ay maligaya na. Napatawa si Johan. Kung pera din lang pala ang pag-uusapan, ay may kakilala siyang tao na nakikipagpatayan sa mga demonyo alang-alang sa kwarta. Kamusta na kaya ang balot na yun? Hindi napigilang sambit ni Johan. Noon ay pabalik na siya sa kanyang kubol. Tumiti pa siya sa kanyang cellphone. Hindi uso sa kanila ang signal jammers. Mayroon nga noon sa palibot ng compound, ngunit napakadali namang sirain. Hinanap niya sa internet ang pangalang Edward Venganza at muntik na niyang mabitawan ang aparato nang bumuglaw sa kanya ang profile ng lalaki sa Facebook. Nakapublic ito at dahil sa mabilis na internet connection ay dali-daling naglabasan ang pictures ng lalaki kasama ni Edward sa karamihan ng larawan ang taong kilala niya na mukhang pera. Si Derek Hecklin. Tangina, ano ba to? Bulong niya habang nag-i-scroll sa timeline ni Edward. Nanlalamig ang mga daliri niya kahit nasa gitna siya ng katanghaliang araw. Yo! Tanong ni Luis sa kanya. Hindi na kasi siya umusad. Tangina! Hindi! Sa bawat scroll niya sa pictures at post ni Edward ay lalong tumitibay ang hinala niya. Ganoon din ay lumalakas ang tibok ng kanyang puso. Alejo! Nang iangat ni Johan ang tingin, ay saktong humarang sa harapan niya si Luis para sanggain ang tubong ipapalo sana sa kanya ng isang inmate. May rambol. Ang lakas ng loob mong tumambay sa teritoryo ko. Dinig niyang sigaw ng mayor ng pinakamabantot na grupo sa bilangguan na si Gomer. Wala siyang pakialam dito at sa mga bata nito. Bahala na roon si Luis at ang mga gwardya niya. Iniskortan siya ng isa niyang tauhan pabalik sa kubol. Wala sa isip niya ang gulong nangyayari. Ang iniisip niya ay si Edward. Malinaw na sa kanya na hindi droga at kwarta ang nag-uugnay sa kanilang dalawa, kundi ang propesyon ng lalaki. Proud na proud pa ang Edward na iyon
na ibandera sa Facebook ang katagang works at kasador. Isang kasador si Edward, isang trabaho na sana ay siya niya ring ginagawa kung nagtiyaga lamang siya. Ayaw niya. Ayaw niyang maging albularyo, espiritista, manghuhula, exorcist. Ang gusto niya, normal na buhay lang. Natatawa si Johan kapag naaalala niya iyon. Hindi rin kasi normal ang maging leader ng isang sindikato. Pero at least, ang kinakausap niya rito, tao. Tangina talaga. Bakit ba ayaw akong tigilan ng abnormal na to? Tangina talaga. At tinadyakan ni Johan ang pinto ng kwarto niya. Magmula nang lumaya siya sa bahay ng master niya ay wala na siyang balita sa anak nitong si Derek na kasama niya lagi sa pagtitraining. Naiinis siya kay Derek dahil masyadong pabida. Tipong gustong-gusto na maging kasador. Ngunit bukod doon ay nayayamot din siya na mas popular si Derek sa mga babae. Palibhasa ay may dugong banyaga. Marami ang naaakit sa abuhin noong mata. Ngunit para kay Johan, isang balot ang batang iyon. Masyadong mabalahibo. Napailing si Johan. Dinukot ang wallet sa likod ng kanyang pantalon. Kinuha niya ang medalyon na nakasiksik sa secret pocket ng kanyang pitaka. Iyon ang tanging kawing o koneksyon niya sa mga kasador. Isang bertud. Kung Metatron's Cube ang ipinamana ng master nila kay Derek, St. Benedict's Medal naman ang ibinigay sa kanya. St. Benedict's Medal, proteksyon sa lahat ng masamang nilalang. Sa palagay naman niya ay epektibo iyon dahil nakaligtas siya kay Daria, ang kapitbahay niyang aswang. Nakaligtas din siya sa demonyong pumaslang umano sa isang NBI agent na umatake sa mansyon ng business partner niya noon. Bibisitahin sana niya noon si Jesusa, ngunit may kung anong pumipigil sa kanya. Iyon pala ay nagkakagulo na nga sa bodega nito. Nakaligtas nga siya sa demonyo, salamat sa medalyon. Pero pinabayaan siya nito pagdating sa mga NBI. Ngayon ay isang demonyo na naman ang lumalapit sa kanya. Sa palagay niya ay naaamoy ng demonyo ang pagiging kasador niya kahit hindi niya iyon pinursiging ipagpatuloy. Ika nga, it runs in the blood. Punyetang buhay talaga. Tinakasan ko na nga eh. Talaga yatang nakatakda siyang muling humarap sa mga kasador. Nasa ganoong pagmumuni-muni si Johan nang may narinig siyang pamilyar na silbato. Ano yun? Kaninong cellphone? Ay putang ina! Bago pa siya tuluyang makalabas sa silid ay bumasag na sa pandinig niya ang malakas na kalampag na animoy may kung anong bumagsak sa bubungan. Para siyang sinikaran ng kabayo. Literal siyang lumipad at humapdi ng wagas ang kanyang likod. Ayoko pang mamatay. Sinong gumawa nito? Gomer? Animal kang putang ina mo ka? Lamang loob mo lang ang walang latay sa akin, gago. Humanda ka sa akin. Dapat siguraduhin mong namatay ako. Tang ina mo talagang retarded ka. Kung ano-ano ang umaandar sa kanyang isipan habang nakamata sa mausok na kawalan. Wala siyang marinig, basta magulo, mausok, maalikabok, mabaho, amoy sunog na laman, buhok, kahoy, lahat na. Patay na nga yata siya, isip-isip niya. Pinipigilan niyang tumirik ang kanyang mga mata. Ayaw niyang matulog. Matutuluyan siya panigurado. Nasaan na ba ang mga tauhan niya? Bakit walang nagliligtas sa kanya?
Nang biglang may humawak sa kanyang kamay, pinilit niyang i-focus ang paningin sa humawak. Isang lalaki. Isang lalaking may matang tila sa ahas. Pinilit niyang ibuka ang bibig. Papayag na ako. Ang ganda ng ngiti ng lalaki. Hinigpitan nito ang hawak sa kanyang kamay at gumaan ang kanyang pakiramdam. Tinanggap niya ang alok ng demonyo. Desperado na siya. Pero hindi siya tanga. Hangal, hindi mo ko mauuto. Bulong niya habang mahigpit na hawak ang St. Benedict's Medal.